Hello mga DDS, mga supporter ni PRRD, mga supporter po ni Sara Duterte. It's been a long time na wala po si DDS forever. Isang taon na po yung administrasyon, di ba, ni PBBM at ni Sara. Kita nyo ha, sa survey, si Sara nanatiling napakataas ng kanyang approval rating. Siya ang pinakamataas sa mga opisyal ng sa gobyerno natin. Pumapangalaw lang po si PBBM. Anong nangyari? Hindi pa po nasa survey yung nangyaring pag-atake ni Martin Romualdez sa ating napakagandang base. Ano po ibig sabihin yun? Si PBBM maaapektuhan ang kanyang trust and approval rating. Tingnan nyo, in 1 month, 2 months time. Kaya po ako napablog kasi hindi ko na po matiis ang mga nangyayari sa BBM administration. Bakit napakatahimik niya pag inaatake ang kanyang napakagandang bise? Bakit? Delikado po yun. Isa pong panahon na kung saan po parang bangungot, lalo na sa mga supporter, mga DDS na sumuporta po kay BBM. Yung mga tambaluslus na yan, yung mga kurap na official, kita mo, di ba? Hinamon ni PRRD, ni former President Duterte, ang mga congressman na ilabas ang kanilang mga, kung ano man yung mga expenses nila. Alam niyo kung ano yung sagot, ha? Ang hinihintay po ng mga Pilipino, yung sagot dapat ganito. Sige po, PRRD, ilalabas po namin yung aming mga ginastos. Yung kanilang budget. Yung mga extraordinary expenses sa tinatawag na napakaluwag. Magbibigay lang po sila ng certification para umokay na. Samantalang yung intelligence fund ni BP Sara, pinapakailaman lang ng husto. Intelligence fund, confidential fund. Ano ibig nyo sabihin, Raul Manuel? Yung mga tatlong representatives dyan na mga tatlong representative na kakampi ng NPA, CPP, NDF. Ano, dahil natatakot kayo? Dahil pupuksain po ni Sara yung kanyang yung mga ginagawa nyo, mapapahina na niyang tuluyan. Natatakot kayo sa confidential fund niya. Bakit hindi nyo questionin ang sarili nyo? Saan nyo po ginastos yung extraordinary fund nyo? Meron pa kayong mga traveling expenses? Paliwanag nyo yan sa tao. Bakit sinisingle out nyo si Sara Duterte? Bakit? Kasi si Sara Duterte lang po ang nagsasalita against sa mga teroristang NPA, CPP, NDF na to. Siya lang po ang nagsasalita. Bakit yung mga congressman, nasa na kayo? Bakit ang tameme kayo? Ha? Anong sagot nyo kay PRRD? Na sinuportahan nyo si PRRD noon, ang nangangampanya pa lang? Hindi ganun ang sagot na hinihintay ng taong bayan. Ang hinihintay po namin, ganito ha. Sige po, ilalahad po namin, ibibigay po namin sa inyo ang mga, kung saan po namin ginastos yung aming mga extraordinary fund, mga traveling expenses. Hindi ba kayo nagtataka at mga tambaluslus na to? Siningil out po si Sara ng pinsan po ni PBBM. Ang nagtataka lang po ako at nakakaalarma, bakit napakatahimik ng ating presidente? Bakit hindi niya kinanti si Martin Romualdez? Nakakatakot. Ngayon, natural, yung tatay ni Sara, si dating President Duterte, come to the rescue, di ba, ng anak. Kasi naniniwala siya sa pinaglalaban ng anak at sa mga ginagawa ng anak ng ating BP. Masama ba yun?
Masama bang hamunin ni dating President Duterte ang mga congressman na maglabas din kayo ng mga pinagkagastusan nyo? Masama ba yun? Di ba kailangan transparent tayo? Etong mga representative natin na mga kaibigan ng mga NPA, CPP, NDF, sila pang may lakas ng loob na questionin kung saan po gagamitin ni Sara yung kanyang confidential fund. Kaya nga confidential fund eh. Confidential. Ang ibig sabihin ng confidential fund, hindi niya pwedeng sabihin sa publiko kung ano man yung kanya mga binabalak doon. Kasi heto po ang magpapatigil sa mga terorista sa Pilipinas. Kita nyo ha? Hindi nyo man lang kinundina yung Hamas, yung barbaric situation ng mga pinagagawa ng Hamas sa mga inosenteng tao, Israeli, Palestinian. Bakit? Ba't ang tahimik nyo? Ba't hindi nyo kundinahin yung mga ganyan terrorism act na yan? Ha? Alam nyo, ang dami-dami nating mga halal na opisyal, congressman, senador. Bakit nabahag yung buntot nyo? Walang nagsasalita. Bakit? Because of your political ambition? Ang ibig sabihin, si Sara lang po ang merong yagballs. Do, babae siya eh. Siya lang ang merong K. Siya lang ang matapang. Siya lang ang merong lakas ng loob na magsalita ng ganyan. Ang ating bise. Kahit babae siya, pinapakita niya yung kanyang tapang. Etong mga senador, kongres, ba't umayon pa kayo? Ha, Martin? Ha, pinagkaisahan nyo, halatang halata na pinagkaisahan nyo si Sara. Ano, because of your political ambition, tatakbo ka? Pues, buti na lang nandiyan yung laban kasama ang bayan. Na itong mga bias media, na wala nang ginawa kundi atakihin yung mga magagandang ginagawa ni PRRD noon, at ngayon naman si Sara Duterte, at napakatahimik po nila sa mga ginagawang kawalang hiyaan ng mga politician na to. Yung kanilang pananabutahe sa kapwa politician, yung kanilang mga greed. Nako, buti na lang merong SMNI na nagsasabi ng katotohanan. Ang natatanging media na nagsasabi ng katotohanan. Mabuti na lang. Kaya salamat po, Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ang dami niyong natatanggap na award eh. Kasi tuwang-tuwa ang mga tao sa mga binabalita nyo. Walang bias. Hindi kayo mukhang pera katulad ng ibang malalaking higanting media company dyan na mukhang pera. Kasi alam nyo, ganito, papaliwanag ko ha. Yung mga higanting network na yan, ha, sila kasi takot na kantiin ang mga terorista, mga NPA, mga CPP, NDF. Kasi sasabutahin sila niyan eh. Takot na takot po sila. Saka sa kanila, pera-pera lang. Pag sa Pilipinas nagkagulo at ang terorista nang ibabaw, sila tatakbo lang yan kasi may mga pera yan. Tatakbo lang sila, wala na silang pakialam sa mga Pilipinong mahihirap tulad ko, tulad nyo. Tatakbo lang yan. At heto namang mga politician natin, mga buwaya, tatakbo lang yan sa ibang bansa pag nagkagulo sa atin. Siguro yun lang masasabi ko, mga ka-DDS. Siguro masusundan ko pa itong mga ibang vlog eh. Kasi, heto na, nagsisimula na ang rigo doon. Pinagkakaisahan na nila si Sara. At PBBM, sana magsalita ka. Napapaisip tuloy ako eh. Tama si President Duterte. Weak president. Magsalita ka. Tinitira si Sara Duterte ng iyong pinsan na merong ambisyong tumakbo pagka-presidente. Ngayon pa lang, ginigilitan na ng leeg si Sara. Kaya nga, magsalita ka, PBBM. Yun lang.